Sa pilitang ginahasa ang babae, iyan ang lumabas sa investigasyon ng mga pulis dahil sa punit na panty na nakita nila sa pinangyarihan. At ito nga, ang kwento na ating papakinggan ngayon. Gabi ng Marso 8, 2005. Linggo, sa parting Visayas, ang crime story na to. Parang walang senyales na may mangyayaring masama. Si Bernadette Alcaraz, 18 anyos, na estudyante sa kolehiyo, ay umalis ng youth center matapos ang band rehearsal. May dala siyang bag at uuwi na dapat. Pero hindi siya nakauwi. Lumipas ang oras. Una, inakala ng pamilya na baka na late lang. Maya-maya, may tumatawag na. Mga kaibigan, nagtatanong kung nasaan siya. Hindi na rin matawagan ang cellphone ni Bernadette. Diretso voicemail. Hindi iyon normal sa kanya. Palagi siyang sumasagot. Palagi siyang nagre-reply. Doon na nagsimula ang kaba. Si Ramon Alcaraz ang ama, hindi mapakali. Kilala niya ang anak niya. Hindi ito basta-basta nawawala. Si Lourdes ang ina, tahimik lang sa umpisa. Nakaupo. Hawak ang rosaryo. Pero habang tumatagal ang oras, nanginginig na ang boses niya. Ramdam kasi nila na may mali. Kasi itong si Bernadette ay hindi problemang bata. Hindi palalabas. Hindi pasaway. Mas gusto niya ang musika at bahay kaysa gala. May pangarap siya. Tahimik pero malinaw ang gusto sa buhay. Kaya imposible para sa pamilya na isipin na kusa siyang umalis ng walang paalam. Sa lugar nila, mabilis kumalat ang balita. May nawawala. May batang hindi umuwi. May mga nag-usap-usap. May nagsabing baka may kasama lang. May nagsabing baka bukas na uuwi. Pero habang lumilipas ang gabi, mas lumilinaw ang isang tanong na sino ang huling kasama niya? At dito nalalabas ang pangalan ni Brian Dizon, mga kaibigan. Mas matanda siya ng 5 taon kay Bernadette. Kilala sa lugar. Madalas makita sa mga gawain ng kabataan. Mabait sa paningin ng marami. Palaging nasa bahay ng mga Alcaraz, kumakain doon. Tumutulong pa nga minsan sa mga gawain doon sa bahay ng mga Alcaraz. Kaya pinagkakatiwalaan ng mga magulang ni Bernadette. Noong hapon na yon, sinabi ni Bernadette sa ama niya na susunduin siya ni Brian. Sandali lang daw, babalik din agad. Nakita pa siyang sumakay. Kumaway pa bago umalis na walang kaba. Pero iyon na pala ang huling beses na kaway niya. Habang palalim ang gabi, nagsimula ang paghahanap nila. Sumali pa nga ang mga kaibigan, kamag-anak at kapitbahay. Tinawagan ang lahat ng pwedeng tawagan. Inikot ang mga pwedeng puntahan, pero wala. Parang nilamon ng dilim si Bernadette. Pagsapit ng umaga, wala pa rin si Bernadette. Hindi na yon normal at hindi na pwedeng ipagpaliban. Maaga pa lang, gumalaw na ang pamilya niya. Tinawagan ang barangay. Sunod ang pulis. Mula sa simpleng pag-aalala, naging opisyal na kaso ang lahat. Kumilos agad ang mga awtoridad. Nagtipon ng mga tao. Mga kaibigan ni Bernadette, kaklase, kakilala ng pamilya. May nagprint ng litrato. May nagpost sa text brigade at radyo. Sa loob ng ilang oras, halos lahat ay may alam na nawawala si Bernadette Alcaraz. Habang lumalawak ang paghahanap, isang pangalan ang paulit-ulit na nababanggit. Si Brian Dizon, siya ang huling nakasama nito. Kaya siya ang unang kinausap ng pulis. Ayon kay Brian, hinatid lang daw niya si Bernadette malapit sa isang bakanting lugar. Doon daw may kikitain si Bernadette na ibang tao, hindi raw niya kilala. Isang lalaki raw. May suot daw na sombrero at may sasakyan. Hindi raw niya ito tinanong o nakausap. Sa madaling sabi, maraming butas ang kwento niya. Dahil una sa lahat, linggo noon. Walang pasok. Walang aktibidad. Bakit may kikitain si Bernadette sa ganoong lugar? Pangalawa, hindi ugali ni Bernadette na sumama sa hindi kilala. Lalo na kung hindi sinasabi sa magulang o nagpapaalam. Pangatlo, sa lugar na iyon, kahit anong kakaibang sasakyan ay mapapansin mo. Pero wala ni isang nakakita. Si Brian lang. Habang sinasabi ni Brian ang kanyang kwento, kalmado siya. Walang kaba. Wala siyang takot. Para bang normal lang ang lahat. Para bang hindi nawawala ang kaibigan niya. Iyon ang unang napansin ng pulis. Hindi tugma ang kilos niya sa sitwasyon at nangyayari. Sa mga sumunod na oras, sinuyod ang mga posibleng dinaanan. Mga bakanteng lote. Mga kalsadang bihira daanan. Mga lugar na alam ng mga kabataan. Pero walang bakas, walang gamit.
at walang ring senyales. Ang cellphone ni Bernadette, tahimik pa rin, patay, walang signal, hindi matawagan, hindi matrack. Habang nagpapatuloy ang paghahanap, may dumating na mas masamang balita. May mga text na natanggap ang pamilya, humihingi ng pera kapalit ng kaligtasan ni Bernadette. May halong pananakot, may sinasabing kung ano-anong kemikal, hindi malinaw at hindi rin direkta. Pinayuhan ng pulis ang pamilya na huwag sumagot. Posibleng panloloko lang yon. Posibleng sinasamantala ang sitwasyon. Isa pa, walang ebidensya na buhay pa si Bernadette sa nagpapadala ng mensahe. Habang lumilipas ang oras, lalo lang bumibigat ang pakiramdam ng lahat. Wala pa ring malinaw na sagot. Wala pa ring direksyon. At habang ang buong komunidad ay naghahanap, may isang taong patuloy na nakikihalubilo. Sumama sa search operation, tsaka nagpapakita ng lungkot. Si Brian. Sa mata ng marami, mabait siyang kaibigan na nag-aalala. Pero sa mata ng pulis, ay may hinala na sila sa gago. Dahil sa mga kwento niyang paiba-iba. Hangang sa lumipas ang 2 araw, wala pa ring balita kay Bernadette. Pagod na ang mga naghahanap, pero walang sumusuko. Araw at gabi, paikot-ikot sa mga kalsada, bakanting lote, bukirin, at mga lugar na bihira puntahan. May naglalakad, may nakamotor, may kusang tumutulong kahit hindi kakilala ang pamilya. Pero kahit gaano karami ang naghahanap, parang wala talagang bakas ang babae. Pero habang abala ang lahat, tahimik lang ang mga pulis sa likod. Isa-isa nilang tinitingnan ang bawat detalye, bawat oras, bawat sinabi. At unti-unti napapansin nila na may isang bagay na hindi tugma sa mga kwento ni Brian. Paulit-ulit siya siyang kinakausap. Sa una, pareho lang ang sinasabi niya. Hinatid lang daw niya si Bernadette. Iniwan, umalis. Pero habang tumatagal, may mga maliliit na pagbabago sa kwento niya. May binabago sa oras, may dinadagdag, may binabawasan. Hindi halata sa una, pero kapag pinagsama-sama, may mga mali. Tiningnan ng pulis ang huling galaw ng cellphone ni Bernadette. Nung nakuha nila ito sa pinangyarihan, hindi pa ganoon ka-advance ang teknolohiya noong 2005, pero may mga record pa rin. Huling beses na gumana ang phone, bandang hapon ng araw na nawala siya. Pagkatapos noon, patay na. Parang sinadyang patayin. May mga kaibigan si Bernadette na kinausap. May ilang nagsabi na may ka-text siyang isang lalaki bago ang araw na iyon. Hindi boyfriend at hindi rin kaklase. Parang kakilala lang. May palayaw. Hindi buong pangalan. Hindi malinaw kung sino. Isa-isang sinuri ng pulis ang mga posibleng tao. Mga dating manliligaw. Mga kakilala. May mga tinignan pero lahat may alibay. At may patunay. Habang nangyayari ito, napansin ng ilan na may mga gasgas si Brian sa braso at leeg. Na noong una ay hindi pinapansin. Sabi niya, galing daw iyon sa aso na alaga niya. Karaniwan lang daw. Pero hindi kumbinsido ang pulis. Ang mga gasgas, hindi basta sugat. Parang may humawak. Parang may kumalmot. Kaya naman tinawag ulit si Brian para sa panibagong tanong. Mas detalyado. Dito na siya nagsimulang magkamali. Hindi na niya maulit ng eksakto ang una niyang kwento. Nalilito siya sa oras, sa lugar at direksyon. Samantala, habang kinakausap si Brian, may tumawag sa mga pulis. Isang residente. May napansin daw sa isang malayong lugar. May amoy. May kakaibang itsura sa lupa. Hindi matao daw ang lugar. Bihirang daanan din. Agad naman na rumesponde ang mga autoridad. Pagdating nila roon, tumahimik ang lahat. May bakas ng dugo sa lupa. May mga damong nayupi. May mga palatandaan ng paghila. At ilang metro mula roon, may natagpo ang gamit. Puting earphones. Pamilyar. Kinilala agad ito ng pamilya. Kay Bernadette iyon. Ang lugar ay sinelyuhan. Dumami ang pulis. May tape at may ilaw. Dahil ang simpleng paghahanap ay tuluyan ng naging investigasyon ng isang krimen. Habang iniinspeksyon ang paligid, mas dumami ang nakikitang ebidensya. May mga bakas ng paghila sa lupa. May talsik ng dugo na hindi basta aksidente. Malinaw na may naganap na matinding struggle. Hindi ito lugar ng tambayan. Hindi rin lugar na basta napupuntahan. Kaya
Kung may dinala rito, ay sinadya talaga. Ilang oras pa ang lumipas, mas may natuklasan pa. Ilang metro mula sa unang nakita, may tarpaulin na tinakpan ng mga bato. Hindi agad binuksan. Alam na ng mga pulis kung ano ang posibleng laman. Tinawag ang opisyal ng pulis. Dahan-dahang inalis ang takip. At doon na tumambad ang bangkay ni Bernadette Alcaraz. Nakahiga, baligtad ang katawan, gusot at may mga punit ang damit. Nakatanggal ang panty at bra na punit din. May mga pasa sa leeg, may sugat sa tagiliran. Kita agad na hindi natural ang pagkamatay. Hindi aksidente, kaya isa itong malinaw na pagpatay. Tahimik ang lahat, walang nagsalita. Ang ilan ay napayuko, ang iba ay napaluha. May mga pulis na sanay na sa ganitong eksena. Pero kahit sila, ramdam ang bigat. Agad na isinagawa ang paunang pagsusuri. Ayon sa doktor, nasakal si Bernadette. May sugat din na tumama sa ugat sa leeg. Mabilis ang pagkawala ng dugo. Hindi siya agad namatay. May bakas ng pakikipaglaban. May mga gasgas sa mga kamay. May ebidensya ng pang-aabuso. May natagpuan ding kondom at punit na balot malapit sa katawan. Kinuha lahat para sa testing. Ilang metro pa ang layo, may nakita pang cellphone. Basag ang screen, wasak ang casing. Halatang sinubukang sirain. Dito na pumasok ang mas seryosong investigasyon. Kinuha ang mga kuko ni Bernadette. May nakitang laman sa ilalim. Isinailalim sa pagsusuri. Kinuha rin ang mga sample sa lugar. Lahat ay dinala sa laboratorio. Kahit matagal ang proseso noong panahong iyon, alam ng mga pulis na mahalaga ang bawat detalye. Hindi agad inilabas sa publiko ang balita. Isang maikling pahayag lang ang ibinigay. May natagpo ang bangkay. Isinasagawa ang investigasyon. Walang detalye. Proteksyon sa ebidensya. Sa bahay ng mga Alcaraz, dumating ang mga pulis kasama ang counselor. Doon sinabi ang balita. Napatay na nga ang kanilang anak na babae. Si Ramon, natulala. At habang nagluluksa ang pamilya, ang investigasyon ay mas tumindi. Dahil ngayon, hindi na tanong kung nasaan si Bernadette. Ang tanong na lang, sino ang pumatay sa kanya? Unang binalikan ng pulis ang mga taong malapit kay Bernadette, dating manliligaw, mga kaibigan, mga kakilala sa eskwela at sa banda. Isa sa mga unang tiningnan ay ang dating nobyo. May mga lumang text na hindi maganda ang tono. May mga sinabi raw dati na nakakatakot pakinggan. Pero nang siya sa atin ito, may matibay siyang alibay. May mga kasama. May oras at lugar na hindi tugma. Kaya tinanggal siya sa listahan. May isa pang pangalang lumitaw. Isang ka-text ni Bernadette gamit ang palayaw lang. Walang buong pangalan. Walang malinaw na identidad. Sinubukang hanapin ng pulis kung sino iyon. May ilang pinaghinalaan. May tinanong. May sinuri ang cellphone record. Pero isa-isa ring bumagsak ang hinala. Lahat may paliwanag. Lahat may patunay kung nasaan sila noong araw na iyon. Habang nauubos ang mga posibleng suspek, iisang pangalan ang paulit-ulit na bumabalik. Si Brian Dizon. Muling tiningnan ang mga detalye. Ang oras na sinabi niyang iniwan niya si Bernadette, ang lugar na itinuro niya. Hindi iyon tugma sa lokasyon kung saan natagpuan ang bangkay. Malayo. Hindi pwedeng basta napuntahan ni Bernadette mag-isa. Mas lalo pang tumibay ang hinala nang dumating ang resulta ng pagsusuri. Ang mga gasgas sa katawan ni Brian ay hindi tugma sa paliwanag niyang galing sa kalaro niyang aso. Hindi ganoon ang sugat, parang galing sa pakikipaglaban. Parang painagkakalmot siya ng isang taong pilit na kumakawala. Dumating din ang resulta mula sa laboratorio. Ang mga nakuhang sample sa ilalim ng kuko ni Bernadette ay may halong DNA. Nang ikumpara sa mga kinuhang sample mula kay Brian, tumugma ito. May natagpuan ding bakas ng dugo sa sasakyan ni Brian. Kaunti lang, halos hindi mapapansin, pero sapat para sa pagsusuri. At muli tugma rin ito. Tinawag muli si Brian para sa panibagong interogasyon. Pinaupo siya sa harap ng mesa. Walang abogadong kasama. Brian, sabi ng investigador. Kalmado ang boses. Ulitin mo ulit. Ano ang nangyari nung araw na yon? Hinatid ko lang siya. Sagot ni Brian. Iniwan ko siya doon. May kikitain daw. Sino ang kikitain? Tanong ng isa pa. Hindi ko alam. Hindi ko kilala. Anong oras mo siya iniwan?
Mga bandang siguro 3:00 o 4:00, nagkatinginan ang mga pulis. Ipinatong sa mesa ang mga papel, mga litrato, mga resulta ng test. "Brian," sabi ng investigador, mas mababa na ang boses. "Dugo ito. Galing sa sasakyan mo." Nanahimik siya. Lumunok. Pinunasan ng noo. "Pwedeng galing sa trabaho ko yan. O doon sa aso ko." Inilapit ang isa pang papel. "At ito," sabi ng pulis, "DNA sa ilalim ng kuko ni Bernadette." Napatingin si Brian saglit, tapos agad umiwas. "Hindi ko alam yan. May mga gasgas ka sa braso." Dugtong ng investigador. "Kailan mo nakuha yan?" Aso. Kanina lang." "Tugma ang hugis sa mga kuko," sagot ng pulis. "Hindi sa aso." Mas bumilis ang hinga ni Brian. Nanginginig ang kamay. Nauutal na. "Brian," sabi ng investigador, diretso na, "ikaw ang huling kasama niya. Nasa sasakyan mo ang dugo niya. Nasa katawan mo ang bakas niya. Gusto mo pa bang sabihin na wala kang alam?" Hindi siya sumagot. Nakayuko lang siya. Pawisan. Hindi na makatingin. Hindi siya umamin. Pero hindi na rin niya maipaliwanag ang lahat. Sa puntong iyon, malinaw na sa mga pulis kung sino ang may kagagawan. Ang tanong na lang ay kung sapat na ang ebidensya para dalhin ito sa korte. At alam ng pulis na sapat na iyon. Agad inaresto si Brian Dizon. Kinasuhan ng pagpatay at pang-aabuso. Ang lalaking pinagkatiwalaan na kaibigan daw. Ang huling kasama. Ang taong akala ng lahat ay mabuti ay demonyo pala. Kaya lumaban ang pamilya Alcaraz. Hukuman. Nang magsimula ang paglilitis, punong-puno ang korte. Hindi lang pamilya ni Bernadette ang nandoon, pati mga kapitbahay, mga kakilala, mga taong minsang bumabati at ngumingiti kay Brian. Inisa-isa ng piskal ang ebidensya. Una, ang oras. Huling nakita si Bernadette na kasama si Brian. Walang ibang lumabas sa kwento. Pangalawa, ang lugar. Ang bangkay ay natagpuan sa lugar na alam ni Brian. Hindi iyon lugar na basta napupuntahan ng kung sino. Pangatlo, ang cellphone. Sinubukang sirain. Itinapon. Para burahin ang bakas. Tinawag ang mga eksperto. Ipinaliwanag ang mga sugat sa katawan ni Bernadette. Ang pasa sa leeg. Ang sugat na tumama sa ugat. Ang mga palatandaan ng pakikipaglaban. Malinaw na lumaban si Bernadette. Hindi siya pumayag. At hindi rin sumuko sa panghahalay sa kanya ni Brian nung nagaganap iyon. Ipinakita rin ang resulta ng DNA. Ang nasa ilalim ng kuko ni Bernadette. Ang nasa kondom. Ang bakas sa sasakyan. Lahat ay tugma kay Brian. Sinubukan ng depensa na baligtarin ang kwento. Sinabi nilang may nangyaring relasyon nun sa dalawa at mga pagkikita. At pumapayag daw si Bernadette. At baka naman may ibang dumating na baka may iba pang sangkot. Pero bawat tanong nila, sinasagot na lang ito ng ebidensya. Bawat duda, binabalikan ng datos. Nang may tumayong dating kasintahan ni Brian sa korte. Nanginginig ang kamay. Saglit siyang huminga bago nagsalita. "Noon," sabi niya, mahina ang boses. "Akala ko mahal niya ako. Ilang beses niya akong sinakal." Dugtong niya. Hindi dahil naglalaro siya. Hindi dahil pumayag din ako. Huminto siya sandali. Pinahid ang luha. "Sumasabi akong tama na. Sinasabi kong ayoko. Kasi gusto niyang kunin ang pagkababae ko." Tumingin siya kay Brian. At dagdag niya lang. Para siyang may sakit sa kalibugan. Dahil gusto niya na akong gahasain noon. Pero hindi niya nakuha ang pagkababae ko. Lumaban ako. Tinanong siya ng piskal. "May pahintulot ka ba noon sa gagawin niya sa'yo?" "Wala," sagot niya agad. "Wala ho kahit minsan." Yun ang huling sabi ng ex ni Brian sa korte. Matapos ang ilang araw ng pagdinig, ipinasa sa hurado ang desisyon. Ilang oras ang lumipas. Mabigat ang paghihintay. Hawak ni Lourdes ang kamay ni Ramon. Hindi nagsasalita. Nang bumalik ang hurado, tumayo ang lahat. Hindi na pinahaba. Guilty sa lahat ng kaso. Murder, sexual assault o panggagahasa, unlawful detention. May napaiyak, may napasigaw, may napayuko. Si Brian hindi gumalaw, parang alam na niya. Parang matagal na niyang alam kung saan hahantong ang lahat. Hinatulan siya ng habambuhay na pagkakakulong. May tsansa lang makalabas kapag matanda na. Pero kahit may nahatulan na,
walang tunay na panalo sa kasong ito dahil si Bernadette ay ginahasa at patay na. At doon napagtanto ng pamilya Alcaraz ang isang masakit na katotohanan. Hindi lahat ng kilala mo ay gaya ng iniisip mo. Hindi lahat ng palaging nandyan ay mapagkakatiwalaan. At hindi lahat ng ngiti ay totoo. Hindi na maibabalik si Bernadette, hindi na rin maibabalik ang panahon. Pero ang kwento niya ay mananatili bilang babala at paalala na minsan ang pinakamalaking panganib ay hindi galing sa estranghero, kundi sa taong pinagkatiwalaan mo, sa taong malapit na akala mo'y mabait, sa taong akala mo ay kakampi.